Alright, so ayun po mga kabalitaan, andito ho tayo. Medyo huli na ho tayong nakapagbukas ng ating, kahimanan. Nagkaroon pala ng press conference kasi nung do'n ako sa taas, kumakain kasi ako. Kaya nung nabuksan ko yung, cellphone, nakita ko na may ano pala, press conference yung House of Representatives. So, kaya medyo na-delay ho tayo at, buti na lang, naabutan pa natin 'to. So, pakinggan ho natin mga kabataan kung ano mga pagtatanong ho ng mga kasama natin na media diyan sa Kongreso ngayon. At, balita ho natin na andiyan pa si Vice President Sara Duterte at, kung ano mangyayari pakikinggan ho natin ito mga kabalitaan. Oo. Yes. Hindi ko po alam kasi sa guidelines, pero kasi po kung pinakikinggan ko po kanina yung sinasabi ni Sergeant at Arms, medyo risky rin po dahil may mga protocol po tayong sinusunod dito. So could you imagine kung mag-i-stay ka po doon, ikaw lang, yung isang opisina lang ang bubuksan natin. Pero yung buong, kagaya po na sinasabi ni Sergeant at Arms, centralized, parang medyo hindi naman po yata maganda yun. So, sa akin naman po, wala naman po masama kung umuwi at pagkatapos the following day, po pwede naman po bumalik. Welcome naman po. Yun naman po talaga yung, maski naman po yung mga lawyers ni VP, i-allow din po natin sa mga ganong klaseng arrangement. So until what time po pwede Representative Chua or Sir Taas, kung hanggang anong oras po pwede si VP Duterte dito today, and sa weekends po ano yung schedule ng visit na ipapayagan po natin? Hindi lang po kay ating pangalawang Pangulo. Sa lahat po ng bibisita sa ating mga nakadetain, ang policy po natin is pag merong session, inaalaw ho natin hanggang alas 7 ng gabi. Dahil obviously marami hong tao from Monday to Wednesday. However, pag po Thursday hanggang weekend, subject po sa approval ng committee na may hold po dun sa ano. So, pwede ho ating i-allow hanggang 7 din ng gabi. Dahil anything beyond that, overtime na nga po, tama po si Chairman Chua, napakarami yung security yung kailangan nating i-devote doon sa isang bisita lamang. Ako po, simple lang po ang opinion ko po dito. Sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto sa atin. Yung mga tao po, kagaya po ni Sergeant at Arms at yung mga personnel po dito po sa House Rep, ginagawa lamang po yung kanilang trabaho alinsunod po sa guidelines. So, pag may nangyari naman po, unang-una po si ating Vice President, high profile po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. So, sana po, wala naman pong masama na makipagtulungan sa amin. Lahat naman po ng as long as within the bounds of law ay ibibigay naman po namin. Ang hinihiling lang po namin sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Respect begets respect. Yun lang po. We acknowledge Ms. Llanesca. Good afternoon po. Linesca Pantilla, May News Online. Sir, what would happen if the Vice President chose to stay? What would be ano ba yung provided for by the rules of the House? Given such, in the event that there is a defiance on the part of the Vice President? Wala pong nakasaad doon sa House dahil nga po sa rules natin, dahil nga I believe the House rules was made with the principle na tayo mga Pilipino ang pinaka most hospitable na mga mamamayan sa buong mundo, na kaya po kung ano lang yung i-request sa atin, pinagbibigyan naman natin. So, hindi ho na-cover yun kung ano yung gagawin. At ngayon nga po, kung gamitin itong pagkakataon na to para ipaabot, yung pakiusap na rin po ng mga security ng ating pangalawang Pangulo
na kung maaari nga po, sinasabi ho ni Chairman kanina, pwede naman mong dumalaw bukas. Huwag na lang ho mag-stay dito sa gabi. Dahil alam niyo ho yung gabi, talagang kailangan doblehin natin yung security dahil pangalawang pangulo nga po ito. So kagabi po is medyo marami-rami ho yung nag-overtime. Dadagdagan ko lang po yung sagot ni Sir, no, ni Sergeant at Arms, na kung gusto po niya ng much longer time, siguro po pwede naman po siyang mag-request ng extension. So sa ako tingin ko naman po, kung reasonable naman po yung extension na hihingin, another hour or two to the max, wala naman po, pagbibigyan naman po natin. Pero sana naman po, wag naman po niya isagad kasi po it will, parang hindi po magandang precedent. Otherwise, sasabihin po na meron po tayong pinapaboran dito. Porque po ba pangalawang pangulo, pinapayagan ninyo? E paano naman yung mga maliliit na tao? Yung mga ordinaryo na nakukulong po dito, hindi namin. Siyempre, ang batas naman po natin dapat pantay-pantay. Ini-implement po natin yan. Nakapwesto ka po o hindi. Dapat ang pag-i-implement po niyan, pantay-pantay. Huwag po sanang sasama ang loob ni Vice President sa ating mga staff. Mga ordinaryong tao lang po yan. Sila po ay nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin. Next question will be from Miss Ria Camille at TV5, then followed by Vic Sumintak. Hi, sir. Ria Fernandez, TV5 po. In normal circumstances, when is the visiting hours? What time? Every when? And under normal circumstances, it's 8 to 11 in the morning and 1 o'clock in the afternoon until 5. During non-working days, or maybe in our case, Thursday. But during session days, we allow it until 7 p.m. That's the latest. Pero as much as possible, we would like to keep it at 5 p.m. But upon request, we can extend 2 more hours up to 7. Okay, if there is a request, you allow maximum of 2 hours. Only Monday to Thursday, no Friday, no weekends. Weekends, we do allow, except Sundays. Okay, and on weekends, we allow visitation from 8 to 11 in the morning and 1 o'clock in the afternoon until 5. Until 5. Sir, Except none on Sundays. to your recollection, sir, in the House's history, is this the first time that this happened? I've been the Sergeant at Arms since July of 2022. Yes, the answer is yes. It's the first time we've experienced this. Until now, as we speak, sir, the Vice President is still in the office of Congressman Duterte. Before coming here, she was still at the detention facility together with Attorney Lopez. I would have to check if she's still there, and I'll get back to you. Okay po. Kong Joel, are we considering going to the office of Kong Duterte to personally appeal to the Vice President and relay yung ating concerns, most especially na it will entail a lot of security if she will remain defiant or she will be defiant? Well, siguro mami, pag-uusapan muna namin ni Sergeant at times what is best, no? But ako siguro naman, tayo naman mga reasonable tao tayo eh. 'Di ba? Lahat naman po tayo dito lingkod bayan. So, ang trabaho po natin bilang lingkod bayan ay sumunod sa batas at magpatupad ng batas. Eh kung tayo po mismo hindi susunod sa batas, eh paano pa natin ipatutupad ang mga batas? Pero halimbawa po, kunwari po, you want to set limits already to the visit po. Meron po ba tayong parang penalty for And someone? ma'am, to cut you Yeah, okay, go ahead. short, no? Dapat pa bang sabihin na sumunod sa batas ang ating pangalawang pangulo? Ang ating pong pangalawang pangulo ay isang abogada. Siya po ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Nag-oath po kami ng aming panunungkulan na kami po ay susunod sa alituntunin. So sa tingin ko naman po, magiging reasonable naman po ang ating pangalawang pangulo. At sa tingin ko naman po, ay alam naman din po niya
kung ano po ang dapat niyang gawin at alituntunin po dito. Okay, sir. Sir, balikan ko lang yung tanong ko. Halimbawa, may isang tao na visitor and ayaw niya sumunod dun sa visiting hours na sinet po ng house. Mayroon po bang karampatang parusa yon? Wala hong penalty clause yung ating guidelines as to yung security protocol as regards yung detention facility. Ang tingin naman ho namin, hindi nakakailangan yung ano na yun, nakamakarating pa tayo dun sa magkapataw pa tayo ng parusa. Dahil lang sabi ko nga ho, hospitable tayo, ang kailangan lang ho is magpaalam at tayo naman na yung mag-uusap. At malamang, mas madalas nga ho yung pinapayagan natin kaysa yung hindi. So hindi ho tayo makakarating dun sa kailangan pumataw dahil yung sa experience ko, yung mga napakiusapan ho namin na sumusunod naman po. Sir, very last from my end, to Kong Joel po. A couple of days ago, sinabi po ng VP na parang yung mga nangyayari sa staff niya, naapektuhan sila, no, nadadamay sila because of the political persecution sa kanya. What's your reaction to that? Ito po ginagawa namin, trabaho lang po namin to eh. At meron pong ni-refer po sa ating committee. Ito po inaksyonan po natin. At ang pinag-uusapan po natin dito ay pera po ng bayan. So, wala naman po kung nakikita dito na politika. Ang nakikita ko po dito ay may pera pong nawawala, may mga questionable po na transaksyon. At siguro po, ang tanging makakapagbigay linaw lamang po dito ay ang ating pangalawang Pangulo at yung kanyang mga staff. After Big Sumintak, dalawang questions na lang po. Salamat. Sir, good afternoon. Just a clarification. Kong Joel, what if the Vice President opt to stay gaya ng kanyang ginawa last night, even without the electric supply in the office of Congressman Pulong, then anong gagawin? Trabaho po yan ng ating Sergeant at Arms. Kayang-kaya na po ni Mr. Sergeant at Arms yan. Pero sana wag na po niyang pahirapan dahil sumusunod lang po. Ulitin ko po ang pakiusap ko na ang ating pong mga empleyado dito, kasama na po dito ang ating Sergeant at Arms, ay ginagawa lamang po nila ang kanilang tungkulin at trabaho. Sana po sumunod po tayo sa mga patakaran dahil ito po ay pagpapakita lamang ng respeto sa institusyon. Our next question from UNTV. Hi, sir. Good afternoon. Just a clarification. Yung Vice President asked to stay with Attorney Lopez inside. But I just want to get to know what were the specific reasons given by the Vice President, if any. Kasi kung ano lang ba, gusto lang ba niya pumasok, may reason ba siyang binigay, particular kung bakit gusto niya pong makasama yung kanyang Chief of Staff? Thank you. Meron po siyang 6 na dahilan na sinasite dito. For humanitarian reasons, I request for consideration of her situation given the following circumstances. Number 1, as you may have already noticed during her appearance in the committee hearing yesterday, she has persistent and chronic back problem that often further results in migraines. Number 2, she has expressed since yesterday that she is nauseous and lightheaded. Number 3, she has little sleep because of fears for her security and safety. Number 4, she is not used to being alone and is worried that other detainees may cause her harm. Number 5, she is still experiencing fatigue due to jet lag and sadness about the condition of her aunt. Number 6, she has requested me to join her so she may have peace of mind and get adequate rest. So, yun po yung 6 na reasons kung bakit po niya nire-request.
Sir, kaunting sundot lang. So, kasi yun yung kinukonsider nyo, tinitingnan nyo. So, hindi justifiable yung reasons na binigay po ng Vice President rather. Thank you. Well, unang-una, hindi po namin mai-allow siya dahil unang-una, hindi naman po siya detainee. Pangalawa, high profile po siya. Baka mamaya may nangyari po dyan. Kawawa naman po yung ating mga empleyado dito. Alam naman po natin, security risk yan. Pangalawang pangulo po yan. At pangatlo ay ngayon po, isa sa mga hinihingi po ni Attorney Zulaika, siguro mas maganda po kung immediate family. Yung po ang pinayagan ko po, yung immediate family. Thank you. Thank you very much. Kung wala na po, perhaps we can... one more. Kung siguro po, how would you describe itong mga ginagawa ni VP Sara? Because she's not attending your hearing, pero pumunta siya nung nagpunta po si PRRD dito. Pumunta rin po siya ngayon dahil nandito si Attorney Lopez, but hindi po siya pumupunta sa hearing nyo. So, if you were to describe yung ginagawa po ni VP Sara ngayon, ano pong matatawag nyo dito, sir? Lack of respect in the institution. Nakikita naman po natin no, na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. In fact, ngayon, sinabihan siya na, kagaya kanina, naririnig ko kay Sergeant at times, sinabihan siya to leave the office of Congressman Pulong, pero hindi pa rin niya sinunod. So, parang sa akin lang, no, na kasi tayo, official tayo dapat careful tayo sa ating mga aksyon. So, dapat ito ay tinitignan din natin kasi it will show our character. Nagre-reflect yung character natin sa ating mga aksyon. So, sa akin lang, hindi ko naman masasabi kasi si Vice President, nakita naman natin, mataas ang pinag-aralan Isa po siyang abogada. So sana, yung respeto sa mga tao, lalo na sa mga mas maliliit sa kanya, sana ibigay din po niya. With that, thank you. Well, to begin with, wala pa rin naman sinasabi si Attorney Lopez sa amin So, unless siguro may nasabi siyang medyo mabigat, maapektuhan. Pero as of now, hanggang ngayon, parang, in fact, isa nga rin yan sa dahilan kung bakit po siya naikulong ngayon. Dahil nga dun sa totality nung naging acts niya nung nakaraang hearing. So, hopefully, in the next scheduled hearing, magsabi na siya kung ano po yung talagang nangyari. Thank you. Siguro, if our guests have closing statements, Kung Joel and General Taas. Wala na raw po. Maraming salamat po. Alam nyo, hindi ho tayo... Hindi nyo po natatanong, ang atin pong pangalawang panulo ay honorary member ng klase ko sa PMA, class of 1984. So, mista po yung tawagan namin. Kaya hindi ako magsasawa ng makikiusap sa aking mista. Dahil base naman po sa aming karanasan at kasama na po yung mga graduate, yung mga bugo-bugo ng PMA. Pag ako mista na sa mista ang nagpakiusapan is nagbibigayan naman po. So umaasa pa rin ako at yun ang tutuloy kong gagawin. Yun, sang-ayon ako doon sa kanilang
Sergeant at Arms, mga kabalitaan. Ayun nga, so katatapos lang ng press conference sa panguna ni Honorable Joel Chua, si Mr. Chuwawa. At least naabutan ho natin yung mga pagtatanong ng mga media patungkol ho sa pag-stay ni Vice President Sara Duterte diyan mismo sa kung saan ngayon nakakulong itong si Attorney Lopez, mga kabalitaan, at doon ho siya pansamantalang nagpapahinga sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. At gusto nga ni Joel na papalayasin niya na dito sa diyan sa Kongreso itong si Vice Presidente, at sinabi pa nito na walang respeto daw, no? Itong ating Vice Presidente sa konstitusyon, mga kabalitaan. So, pinagsabihan na walang respeto daw. Ano bang pagkakamali lang ho na nakiusap lang naman na magtatagal diyan at babantayan dahil nga sa health condition itong si Attorney Lopez, na talagang parang turing magkapatid na ho itong dalawa sa sobrang tagal na ho sa serbisyo sa gobyerno, mga kabalitaan. So, alam naman po natin yung tono ng pananalita nitong si Chihuahua ay ano pa rin, no? Talagang may ano pa rin, politically motivated pa rin, mga kabalitaan. Hindi ho natin may pagkakailayan kasi nga tauhan ho yan ni Tambaloslos at ni Bongbong Marcos. Okay nga, bigyan mo ako ng isang sigaw. Sino to? Si House Speaker Tamba? Ano ba parang biglang tumaas yung tono eh. Di ba? Ito yung pinsan niya, pakinggan nyo. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, So ayun po. Kaya sa mga tunggisista ho dyan ngayon, kasi palapit na ho yung eleksyon next year na po. At ginagawa ho talaga nila ng, kumbaga pinapakita ho nila sa kanilang boss na loyal ho sila para yung full support ng kanilang boss ay maibibigay ho sa darating na halalan para sa susunod na taon. Kasi nga po, alam na ho nila sa sarili na tagilid na ho sila dyan at malamang hindi na ho sila makakaupo sa pwesto kung saan sila ngayon nakaupo dyan sa Kongreso. Kaya pinagpipilitan pa rin ho nila ng yung sarili nila na ididikit ho kay House Speaker dahil pansin at ramdam na ho nila yung galit ng taong bayan. So isang kimbot na lang yung pagkakamali nito, malamang ho magkakaproblema na ho siguro nito. Sana walang mangyaring kaguluhan dyan sa Kongreso, sa mga kabalastugan, kawalang hiyaan, mga kabalitaan nitong pinaggagawa ng mga tongresistang ito. Yun lang po ang ating information sa ngayon na maibibigay at maraming salamat sa walang sawang sa panunood ng ating pagbisita ho ng ating munting YouTube channel, Danagan Balita Reaction Video News Update, mga kabalitaan. At kita-kits tayo sa susunod pa mga update or upload na ating mga video dito lamang ho sa inyong pinagkakatiwalaang YouTube channel. Sa muli, ako'y magpapasalamat. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.